Yasasin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo ay magbabayad kay Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen! Yan lang ba ang kaya mong ibigay na palabas sa akin, Panginoon Diyos? Ay, nalaman mo yung mga kapatid sapagkat ang naman siyang kinagalahanan ang pag-ibig ng Diyos ay sapat na at higit pa!
laging lalapitan. Ikaw ang Diyos na aming pinapanampalatayaan. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng aming pagkatao. Ikaw ang Diyos na laging sagot sa aming problema. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Kailanman, Panginoon Diyos, ay hindi ka nagkulang, Panginoon. Ikaw ang aming pinapanampalatayaan. Kaya ang aming Diyos, ikaw ay buhay. Ikaw ay tapat. Ikaw ay mapanahan. Ikaw ay aming laging maasahan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, hindi lang lahat po ay lahat ng galing sa iyo. And thank you, Lord God. We praise you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang maalam po namin. Kung kami ay laging kasama mo, hindi kailan kami magkukulang. Hindi kailan kami babago sa pagkatautan, Panginoon. Sa umaga ito po ang aming panalangin ng bawat isa na makakapakinig ng iyong mga salita ay maunawaan po namin. Magiging buhay sa amin ang bawat salita na aming tatanggapin sa umaga ito. Na kami ay kailangan mong ituwid ang aming mga isipan, ng aming mga puso. Na ayaw mo, Panginoon, na kami ay malulubog sa pagkakautang, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. We thank you, Lord God. We praise you. And we honor you, O Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. We thank you, Lord God. Praise you, Father God. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. So before we start, we pray. Panalangin po natin ang ating katabi sa kanan. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat. Salamat Diyos. Dahil po ang Diyos na wala sa aming kapatid. Salamat sa buhay. Salamat po din mo sa inyo sa in Jesus' name. Amen. Amen. Sa kaliwa po, let's pray for them. Lord, we thank you. I'm just so excited to be with our brothers and sisters, so Lord, from bawat isa. We thank you, Lord, because we pray for them. We thank you because we have faith in bawat isa. Hindi ko patalagay kung rin sa ita. Let's feed them, Lord. Please feed Spirit, Lord. Thank you for your grace. Amen. Yung mga baby, pwede rin natin dito. Kailangan po natin panalangin lagi ang mga bata nito. Sila po yung mga susunod generation. Sila po yung mga pilit na nilalayo po sa inyong lugar ito. We just pray that God cover them with the blood of Jesus. Let's stretch our hands. Let's pray for our kids, children, and Lord. Maraming po salamat. We just praise and worship you and give thanks sa buhay ng mga pagkakamit ng pagkakamit ng Diyos. Tubayan po sila, bigyan ng kaulungan, bigyan ng tao sa Diyos, bigyan ng disiplina, respeto sa kanilang mga magulang. Ilayo po sila sa kanilang puso, sa kanilang sakit at karamdaman. Panginoon, sila po ay lumaki. Gulo po yung kaulungan at pagkakihan ng kanilang Diyos. Praise the Lord God in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, tayo mga kapuna. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Good morning. Amen. Sige po, ay guys,
There are many things na tayo po nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sa araw nito. Nakikita po natin na maganda po yung panahon. Nakikita natin na malakas tayo. Amen. Sigurado mo malakas tayo? Siyempre, kahit minararamdaman ang isang tao sa kanyang katawan, basta malakas ang kanyang espiritu, konektado sa ating Panginoon Diyos, kayang-kaya po natin gawin sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Now, sa umagang ito po ay second week ng ating for the month of November series po ng topic natin patungkol po sa isang napapanahon na topic. Lahat po tayo ay nakaka-relate dito. Amen? Ito po ay patungkol sa pagkakautang. So, malinaw po last week na ang bawat isa po sa atin ay mayroong pagkakautang. Tama ba? Ano yung utang mo sa kapatid mo? Ano yung utang natin sa ating kapatid? Yung ating pagmamahal. Malinaw po sa Word of God yan na ayaw ng Diyos na tayo po ay malulog sa pagkakautang sa pananalapi. Pero sinasabi niya, ang mananatiling pagkakautang natin o kasagutan natin, pananagutan natin sa ating kapwa ay yung ating pagmamahal sa isa't isa. Okay? Nagbayad mo kayo ng utang niyo sa kapatid na. Ha? Now, pakinggan niyo po ito. Ang sarap pong magsimula sa bawat araw na meron po tayong ginawang mabuti sa ating kapwa na nagpapakita na tayo nagmamahal sa kanila. Okay? So, umpisa pa lamang sa umaga. Yung simpleng pagbate ng God bless you sa ating kapitbahay, alam niyo, malaking bagay na yan. Yung pagising sa umaga, yung naisip ko agad yung kapatid natin, bigla ka nag-message, maganda yung message natin about Word of God, o kaya nangamusta tayo sa kanila, ay napakagandang simula sa ating umaga. Okay niyo po. Dahil practice po natin yan. Maaaring paglabas natin dito sa lugar na ito, yung mga kasalubong yung kauna-unahan, patiin nyo ng God bless you. Pwede po ba yun? Pwede po yun. Just a simple act of kindness will do a lot of things sa ibang tao. Yung akala nyo hindi nila napansin, hindi nila na-appreciate, nagkakamali po tayo. Yung pagising sa umaga, mayroong nagpaalala sa iyo na ipanalangin mo ang ating kapatid. You just pray for them. Kahit simpleng panalangin ng Panginoong Diyos, naalala ko po itong kapatid po ito, o naalala ko po itong tao ito, ipanalangin po kagad natin sila. At kahit hindi po nila nalalaman, wala pong imposible sa Diyos. Mararamdaman nila na mayroong nananalangin sa kanila. Amen? It's a simple act of kindness every day. Malaking bagay po sa bawat isa. Yan ang ating pagbabayan, ang ating pagkakautang na pagmamahal sa ating kapwa. Okay? Now, dito po sa umaga nito, ating po pag-uusapan ay paano ba natin may iwasan, paano ba natin ma-recognize ang paulit-ulit na pagkakautang. Ano yung mga sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkakautang, especially patungkol sa pera. Now, alam niyo, ang pagkakautang ay, especially kapag tayo ay nalulubog sa pagkakautang, ito po ay masama.
Hindi po kagustuhan ng Diyos na tayo po ay malubog sa pagkakautang. Ulitin po yan. Hindi po kagustuhan o hindi po kalooban ng Diyos ng bawat isa po sa atin ay malubog sa pagkakautang. Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay mamuhay na parang tayo ay alipin ng ating pinagkakautangan. Kapag ang isang tao ay mayroong pagkakautang, nagkakaroon siya ng problema sa relasyon sa pamilya, relasyon sa ibang tao. Alam niyo dati, close na close kayo magkaibigan. Tapos ay hindi inaasahan, biglang nagkaroon ng pagkakautang sa iyo, yung kaibigan, at for many years ay hindi nababayaran, at parang wala kang nakikita na gusto mabayad itong kaibigan mo o kakilala mo, nagkakaroon kayo ng gap sa ating relasyon. Kasi sa pamilya ay ganun din. Now, ang pagka isang tao ay baon sa pagkakautang, pakinggan niyo po ito, nagbabago yung kanyang pagkatao. Kapag may utang ka, stressful yan. Kaya pagka yung mga tao madaling mag-init ang ulo, stress yan. Na meron pinagbubutan ng pagiging stressful yan. At isa dyan ay pagkakaroon ng mabigat na pagkakautang. Nawawalan tayo ng tiwala sa ating sarili. And worst case, bumababa yung ating pagtingin sa ating mga sarili kapag tayo mayroong pagkakautang sa iba. Kahit na hindi ka magaling magtago, ay nagiging mahusay tayo sa pagtatago. At malimit ay iniiwasan natin yung ating pinagkakautangan. Mayroon po kami isa sa company namin, na itong taong ito, mahusay po siyang empleyado. Personally, kilala ko siya. Pagka meron kami binigay, mahusay siya paghahanap buhay. And then, one of the meetings, biglang nilapit sa akin at sinabi, Sir, itong tao ito ay determinate namin. Sabi ko, bakit i-determinate ito? Mahusay itong tao ito. Sabi niya, Sir, kasi hindi siya nakakapasok. Bakit hindi nakakapasok itong tao ito? Ang sabi sa akin, malaki po ang problema sa pamilya. Malaki po yung pagkakautang ng tao. Alam niyo, ang problema ng tao ito, hindi siya makatulog. Unti-unti ay bumabaksak yung kanyang kalusugan. Unti-unti ay parang nagiging maliit yung kanyang mundo. Kasi ayaw na lumabas sa bahay, minsan ay maalis siya dahil meron ng pinagtatabuhan. Itong tao ito ay napakahusay magtrabaho, pero dahil hindi siya nakapasok, yung performance niya ay napekto. Nakakalimutan ng tao na tayo ay manalangin. Kapag tayo ay nandoon sa sitwasyon ng pagkakautang. Now, ito pong pag-uusapan natin sa umagang ito. Pinapangunahan ko na po kayo. Mayroon po sa ating masasaktan. Maaaring yung iba, pag napakinggan ito, ay ma-offend. Pero ano po sinasabi sa salita ng Diyos? Hebrews verses 4, chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa limang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan
ng kaluluwa at spiritu, ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabala ng tao. So hindi po mapapakinggan sa umagang ito, hindi po manggagaling sa akin, kundi sa salita ng Diyos. Na maaaring masaktan tayo, maaaring mahiwaan tayo, maaaring talagang sinabigyan ang salita ng Diyos. Ito po ay tatagos hanggang sa kaibuturan ng ating kaluluwa at maging ang espiritu. Walang ililiban sa ating katawan hanggang kasukasuan, hanggang sa mga buto, pati yung mga ating iniisip at ating mararamdaman. Ganyan po ang magiging epekto ng salita ng ating Panginoon Diyos. Pero asahan niyo, kapag po yan ay galing sa Diyos, walang paghuhusga, walang condemnation. Kung ang mensaheng ito ay tatama sa atin at sapol na sapol, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat kung tayo ay masasaktan, ang tudo ng kanyang pangako, dahil yan ay salita niya, tayo po ay i-restore ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang ganda po na kapag tinamaan ka talaga, yung talagang walang itinira sa'yo. At yan naman po hindi naliligay kasi sinabi nga, alam hanggang yung iniisip natin at binabalak natin. Habang nakikinig ka, iniisip mo, ayoko nang bumalik dito sa church na ito, grabe dito, ang sakit magsalita ng pastor dito, ayoko nang bumalik dito, naririnig po yan ng Diyos. At ito po yung faith ko. Pag lumabas po kayo dito sa lugar na ito, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos dahil ininulat ang ating isipan, binuksan yung ating puso, ng ating ginagawa na pagka tayo nalubog sa pagkakautang, ayaw po ng Diyos na ganyan ang ating buhay. Dahil ang sinabi po dyan, when we are in deep death, we exclude God in our lives. Kung tayo po ay malulubog sa pagkakautang, inilalayo natin, iniitsekwela natin ang ating Diyos sa ating buhay. Na ano po ang sinabi sa Isaiah 59 verse 2? Basahin po natin ang Isaiah 59 verse 2. Kung kayo po ay mayroong Bible, puntahan po natin. Isaiah 59 verse 2. Ano po ang sinabi dyan? Ang masasama niyong gawa ang dahilan ng pagkakawala niyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niyo siya marinig. Nang malinaw po sa atin na kapag ka po masama at hindi tama yung ating ginagawa, ang sinabi po dyan, hindi po natin makikita o hindi natin marinig ang ating Panginoon Diyos. Hindi po natin mararamdaman na kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya kapag nalulubog sa pagkakautang, kasi inihiwalay mo ang Diyos. Pag nag-decide tayo, nasa dulo ang Diyos. Kapag nagkaroon tayo ng problema, ang una natin naiisip na lapitan ay ang tao. Nasa dulo lagi ang Diyos. Kaya ang nangyayari, lalapit tayo sa tao at ang tao mayroong limitation. Mayroong hangganan ang kayang gawin ng tao. Kapag umabot yan sa hangganan ng kanyang capacity, diyan na sila maniningil sa atin ng pagkakautang. Kaya ang ginagawa natin, para makabayad sa isang utang, lalapit tayo sa iba
at doon tayo mangungutang para ipambayad doon sa utang. Minsan kulang yung nahiram mo doon sa pangalawa, so ibabayad mo yung kulang na yun doon sa una mong utangan. Meron kang utang sa una, meron kang yung utang sa pangalawa. At dumating yung hangganan ng kanilang kakayahan. Maniningil yung una, pati yung pangalawa maniningil sa'yo. Wala man yung pambayad. Anong gagawin natin? Abay, lalapit ka doon sa pangatlo. At doon sa nilapitan ng pangatlo, ay, naku, gipitin ko ako, pero ang sasabihin mo, kahit kung magkano, kahit bigyan mo ng interest. Kaya mo gagawin, magkakaroon ka ng utang, babayaran mo doon sa una, kulang pa rin, doon sa pangalawa ay konti pa rin, meron kang utang ngayon sa pangatlo, may interest na. Darating na naman yung susunod, maniningil na naman yung una, pangalawa, pangatlo, wala ka ulit pambayad. Paulit-ulit yung cycle na yan. At alam nyo, natutuwa lamang sa kondisyon na yan natin, sa paulit-ulit natin pagkakaroon ng utang, ay ang demonyo. Dahil ang demonyo ay gustong-gusto na ang bawat isa ay malubog tayo sa pagkakautang. Samantalang ang ating Panginoon Diyos, gustong-gusto niya na tayo magkaroon ng buhay na ganap. Pero nangyayari, sa dulo natin na iisip ang ating Panginoon Diyos. At pag lumapit tayo sa Panginoon Diyos, sabi ni Pastor, pagka baksak na baksak pumapit sa ating Panginoon Diyos, ang pinahawakan na yung salita ng Pastor. Hindi nila nandoon na dapat pag lumapit tayo sa Panginoon Diyos, andoon na ganap at buo ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. We are now a slave of this death cycle. Paulit-ulit, paulit-ulit. Nakain ng Diyos na tayo mamuhay na magaling. Recognizing our problem is the first step of solving it. Kailangan sa umagang ito ay ma-recognize natin at ma-realize natin, aminin natin sa ating mga sarili na tayo'y may problema. At ang problemang yan ay hindi natin kayang solusyonan sa ating sariling kakayahan, kundi kaya natin yan kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po kung sinabi sa Panagboy, chapter 3, verse 14. Siyasatin natin at suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Dalawa ang sinabi dyan na dapat natin gawin. Una, siyasatin natin ang ating sarili at suriin ang ating pamumuhay. Yung ating pag-uugali, yung ating sarili, kung paano tayo mamuhay, ang sabi dyan, siyasatin natin at suriin natin. Tingnan natin, mayroong mali sa ating pag-uugali. Mayroong mali sa ating pamumuhay. Unang-unang kamalian natin ay pupunta tayo sa church dahil tayo ay gusto na lamang natin magpahinga. At gusto natin na makita yung ibang tao, pero hindi tayo pumunta sa church para makinig at makilala ang Diyos. Yun ang una nating pagkakamali. Yun ang dapat nating itama sa ating pamumuhay. Na tayo pupunta sa mga churches, tayo pupunta sa mga Bible study. Ang ating gusto lamang ay marinig at maranasan ang presensya ng ating Panginoong Diyos at higit na makilala ang ating Panginoong Diyos. Hindi yun tayo pupunta sa church kasi andun yung crush natin, andun yung ang galing magsalita ng tao ito. Hindi po. Gusto natin pumunta at itama yung ating pamumuhay. We are here because we know that God is here and we want to hear His Word. We want to experience His presence. We want to be strengthened by our spirit.
gagawin. Ang gusto natin ay makilala at maranasan ang ating Panginoon Diyos. Now, bakit po tayo nagpupuri sa ating Panginoong Diyos? Hindi dahil maganda ang boses natin. Nagpupuri tayo sa ating Panginoong Diyos, hindi dahil maganda yung kanta. Nagpupuri tayo sa ating Panginoong Diyos, gusto natin kasi siyang awitan. Gusto natin iparamdam sa Kanya. Tapos pamagitan ng ating tinig, gaano mang maganda yan o hindi maganda yan. Basta gusto mong awitan ang ating Panginoon Diyos because we want to express our love sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa atin. Talagang mapapaawit ka at magbibigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Kailangan natin suriin ang ating mga sarili, ang ating pamumuhay. Una. Pangalawa, kailangan nating manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Di ba ang sinabi doon? Kaya tayo nalulubog sa utang kasi initsipwera natin ng Diyos sa ating mga desisyon. Hindi natin pinakinggan ang Kanyang salita. Kung tayo nag-decide, kung tayo nagpaplano, inihiwalay natin ang Diyos sa ating mga plano, sa ating mga desisyon. Kaya sinasabi sa atin sa bagong ito, tayo'y manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Kailangan po natin gawin ang dalawang ito. Ayun po. Nagsisimula pa lamang po. Kailangan pong ihanda ng tama ang ating isipan at ating puso dahil kumapit po kayo sa mensahe nito. Ready na ba kayo? Okay? Nawa ko po, pinanamig ko to. Sa Panginoon Diyos, kung ito ako ay babawitin ko at sasabihin ko bukas, wala po akong tawag doon sa inilit po. Basta kayo po sa inyo. Wala po akong pipigilan. Basta kung ano sinabi po, yun po ang sasabihin ko. Okay pa? Paginaw po. Okay. Dahil ang pag-uusapan natin, ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo nalulubog sa mga utang? Kasi dapat i-recognize natin eh. Hanggat hindi natin nalalaman, bakit ba tayo nalulubog sa pagkakautang? Hanggat hindi po natin nalalaman yan, hindi po natin malalaman ang tamang solusyon. Kung hindi natin aaminin na ay guilty ako dyan, hindi natin masusolusyonan ang problema. Ready na kayo? Tatlo lang ang pulo. So, tatlong I love you. Okay, una. Ang unang problema o source ng pagkakalubog natin sa pagkakautang. Una yung pugla. Hindi po ito yung may utang ka ay sinasabi ng masama. Hindi po. Ang emphasis po dito, yung lubog sa pagkakautang. Dahil alam natin, lahat po tayo ay may utang. Diba na-explain ko sa inyo? Bawa, gumamit ka ng kuryente ngayon, utang ngayon. Kasi ang bayad nun sa month, sa end of the month. So lahat po tayo may utang. Ang pinag-usapan po dito ay yung dahilan kung bakit tayo nalulubog sa pagkakautang. Okay? Una, hindi namin ulit. Ay, pinakita na eh. Unang dahilan, because of the large family expenses. Dahil malaki yung gastos natin sa pamilya. Now, hindi po ibig sabihin na malaki ang pamilya mo, malaki ang gastos, maliit ang pamilya, maliit ang gastos. Meron pong maliit ang pamilya, malaki ang gastos, at meron din malaki ang pamilya, maliit ang gastos. Pero ang nagiging dahilan kung bakit nalulubog ang tao sa pagkakautang ay because of the large family expenses. Now, lilinawin ko po ito.
Sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sinabi po dyan, ang sino mang hindi kumalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Now, kaya po inuna yan, responsibility po ng bawat isa sa atin na kung meron po tayong kakayahan na tumulong sa ating mga kamag-anak, sa ating pamilya, ay dapat natin gawin. Ulitin ko po, kung mayroon tayong kakayahan o kung ano man yung kaya natin, ay yun ang dapat natin gawin dahil sinabi dyan, responsibility din natin na tayo kumalinga sa ating mga kamag-anak, especially sa ating mga pamilya. Dahil hindi daw tumutulong sa kanyang kapwa, kamag-anak, sa kanyang pamilya, ang sinabi po dyan ay mas masama pa kaysa sa isang hindi sumasampalataya. Okay? Now, ang problema po ay ito. Wala ka ng kakayahan. Hindi mo na kayang isustain ang sariling pamilya, ay inaako pa natin yung problema ng iba. Yung gusto mong tumulong, pero kulang yung financial mo, pero dahil likas sa ating mga Pilipino, ang hospitable, ang talagang grabe yung ating social and family bonding relationship. Kaya kahit na ipangutang, yung gagamitin ng kamag-anak ng pamilya ay ginagawa po natin. Na kami po, alam niyo naman, galing po kami sa malaking pamilya. 10 kami magkakapatid, 2 po yung patayso. 8 po kami buhay, pangalawa ko sa bunso, alam niyo po yung story ng buhay ko. Malaki po yung pamilya namin. At dumating din po yung time ng aking tatay, ng aking mga magulang, ay nagkabaong loob sa pagkakautang. Dahil malaki po yung kasus namin, malaki po yung pamilya namin. Pero hindi ko po narinig yung tatay ko nung sabi na ang dahilan ng kanyang paglubog sa pagkakautang ay dahil sa amin. Hindi niya po sinabi. Alam niyo yung sinabi niya yung pagkakamali niya? Yung hindi siya marunong magplano. Yun po yung kanyang pagkakamali. Yun po yung naging dahilan kung bakit siya nagkalubog-lubog sa utak. Hindi siya marunong magplano. Una-una, hindi marunong magplano ng pamilya. Kaya na kami kumami. Ngayon, alam niya na meron po mga bayarin, hindi po siya, wala po siya kakayahan na magplano. Kaya nung ma-realize niya, inamin niya sa kanyang sarili na wala siyang kakayahan, wala siyang karunungan na magplano dahil wala mo siyang pinag-aralan. Kaya ang sinabi niya doon sa lolo ko, kasi po yung tropa po na meron, dito po sa Nebinyan, malaki po yung lupa ng mga relo dyan. Malaki po yung lupa. Naubos na lang po. Pero sinabi ng aking tatay at that time, matagal na po ito, sabi niya sa lolo ko, ay pag-aralin namin siya hanggang grade 6 at isusurrender niya yung lahat ng mana niya. Sabi niya, kahit wala na akong mamanahing lupa, basta pag-aralin siya ng grade 6. Kasi ang problema niya,
Wala siyang karunungan, hindi siya marunong plano. So, kailangan niyang mag-aral. So, sa mga kabataan, alam natin ang problema na yung kahirapan, hindi po yun ang dapat nating isipin. Kundi ang dapat nating isipin, dapat tayong mag-aral. Pero nyo, ang request lang ng tatay ko, mag-aral hanggang grade 6. Hindi niya na-request na siya ipag-aralin hanggang kolehiyo. Sabi niya hanggang grade 6 lang. Kahit wala akong mamanahin lupa, hanggang grade 6 lang. Kaya nangyari, wala ko kami naman ng lupa. Baka isipin nyo, mayaman lang kami lupa ngayon. Wala ko kami naman ng lupa. Lahat ng mga lupa ay napintado sa kanyang mga kapatid. Kami walang lupa, pero may pinag-aralan ang tatay ko hanggang grade 6. Nung makita niya yung kahalagahan ng edukasyon, yun ang ipinamulat sa aming magkakapatid. At salamat sa Diyos, naalaman ng tatay ko ang tunay na problema kung bakit nakapag-usap ka. Ayun ay wala siyang kayang magplano. Kaya nag-aral, makapagtapos ng grade 6, alam niya yung dapat niyang gawin, alam niya yung importante yung edukasyon, kaya iginapang kaming magkakapatid hanggang makatapos kami lahat ng kolehiyo. Naging tama yung kanyang pag-ugali, siniyasat yung pamumuhay, kaya hindi ko kami nawalay sa ating Panginoon. May isa pang problema dyan, sabi niya, dati wala na silang pera, lubog na rin sa utang, pag may lumapit na kamag-anak ay nagbibigay pa din. So, nung sabi niya, hindi naman yung problema eh. Hindi problema yung lumalapit na mga kamag-anak. Ang kanyang problema, kung bakit siya nalubog sa utang, ay yung hindi niya kaya tumanggi. Lagi nating sinasabi sa ating sarili na kaya natin, sagot kita. Pero ang problema, wala tayong sagot. Kung meron lang tayong sagot, kulang yung ating kakayahan. Kaya tayo nalulungkot sa pagkakataon. Kasi natatakot tayo na pag may lumapit sa atin ang hiram ng pera at tinanggihan natin, natatakot tayo na sila ay magtampo sa atin. Hindi na tayo papansinin. Kaya kahit wala ka, ang gagawin mo ipanghihiram para ipantulong. Ngayon, pagka hindi nakatupad sa usapan, doon nagkakaroon ng problema sa relasyon. At pagka nagkaroon ng problema sa relasyon, lalong lumalago na tayo'y mabayaran. Kasi nga, nagkagalit na. Nakaka-relate pa kayo? Tinatamaan ko. Ganun po yung nangyayari. Hindi po natin alam kung paano tayo tumanggi. Pastor, paano ba kami tatanggi pag kami lumapit sa atin? Alam niyo kung paano? Alam niyo po kung paano? Sa isang linggo po yung pag-usapan. Kailangan pumunta po tayo para talaga kasi pag sinabi ko sa inyo, masasagasaan yung topic natin next week. Kailangan lang natin malaman ngayon kung ano yung problema natin. Bagamat sinabi ko sa inyo yung iba, yung solusyon, pero next week po ay mas malinawan natin ang sagot dito sa mga mahiwagang katanungan nito. Okay, pangalawa, na problema o source kung bakit po tayo nalulubog sa utang. Unmet government obligation. Yung hindi po natin kaya at tugunan
yung mga government obligation. Ano po yan? Yung pagbabayad po ng tax. Yung pagbabayad po ng amilyar sa mga bahay, sa mga property. Yan po, minsan o hindi minsan, kalimitan ay nagiging problema natin. Itong pagbabayad ng buwis, itong pagbabayad ng amilyar. Pag tayo po ay nakapanghiram sa bangko, nagkaroon tayo ng loan, yan po ay ating obligasyon at kailangan natin bayaran. Pero dahil pinakapos tayo, ay hindi po tayo nakakapagbayad, nagiging utang natin. Alam niyo po sinasabi nila sa mga manggagawa, 2 beses silang sumahod. Unang sa pagsahod nila ay sa kinsenas, at sumunod na pagsahod, kinsenas at sa katapusan. Hindi mo katapusan. Patuloy at patuloy pa rin pinakapos. Kaya sila sumasahod ng kinsenas at katapusan. Hindi po natatapos ang pagiging ikahos natin sa ating pera. Pero sinabi dyan sa Word of God, Romans 13 verse 7, ito po yung ating obligasyon. Ibigay nyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis na sa dapat buwisan. Igalan nyo ang dapat igalan at parangalan nyo ang dapat parangalan. So malinaw po dyan na obligasyon natin na tayo magbayad sa anumang ating pinagkakautangan doon sa ating dapat bayaran. Yung mga buwis, dapat po nating bayaran yan. Yung amilyar, yung bank loans, lahat po, obligasyon natin yan. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng problema dahil paulit-ulit, every month, tayo sinisigil dyan, yung amilyar ay every year. Yung tax ay every year. Pag wala tayong ibigay, tayo nagkakaroon ng problema. Pag-isipan niyo po ito. Yung pong pagbabayad sa mga government na obligation, hindi po yan masama. At dapat natin gawin. Di ba sinabi ko sa inyo, dapat natin patuloy yung ating pag-iisip. Okay. Bakit ba tayo nagbibigay o nagbabayad ng amilyar? Nagbabayad tayo ng amilyar para sa bahay. Okay. Kapag ka ganun na inisip mo, ang bigat. Kasi nagbabayad ka ng amilyar, kagastos ka, babayad ka ng amilyar para sa bahay. Ang bigat kapag ka ganun inisip mo. Pero bakit ganito? Pag-uwi natin ang pag-iisip, isipin natin that we are blessed na magbayad tayo ng amilyar sa bahay. Ibig sabihin, may bahay tayo. Tama ba? Abay, kung wala kang bahay, wala kang babayad ng amilyar. Anong gusto nyo? Magbayad ng amilyar o huwag magbayad ng amilyar? Huwag magbayad ng amilyar. Gusto nyo na magbayad gano'n? Kasi kailangan lang baguhin natin ang ating kaisipan. Ay magre-reklamo kayo, Pastor, sobrang mahal ng amilyar. Ang taas. Pakinggan nyo, ang amilyar ay depende mo yan sa ganda ng bahay, sa laki ng bahay. Pag malaki ang binabayaran ng amilyar, ibig sabihin, abay, malaki ang bahay nyo. Pag maliit ang binabayaran ng amilyar, abay, maliit ang bahay. Pero may bahay pa din. Praise God! Anong gusto nyo? Malaking amilyar o maliit amilyar? We need to change the way we think. Pastor, bakit kami babayad ng tax? O kung di na nga ho ang ating kinikita, kakaltasan pa ng tax. Ay bakit ho kayo pinakaltasan ng tax? Hindi ba dahil may trabaho? Ay ayaw nyo magbayad ng tax? Eh di huwag kayo magtrabaho. Pero hindi pwede, lalo kang magkakaroon sa utang. Eh, Pastor, ang laki ng tax.
Ganun din ho. Pag malaki ang tax, malaki ang sweldo. Pag maliit ang tax, maliit ang sweldo. Anong gusto nyo? Ay, hindi mo maintindihan sa inyo. Anong gusto nyo? Kailangan po natin baguhin the way we think. Purihin ng Diyos. Alam nyo sa amin, ganyan din po yung narinig ko ako nagsalita sa akin. Sabi niya, Sir, ang taas naman ng tax ko. Baka pwedeng gawa ng kasi kinakapos po talaga ako eh. Sabi ko, magkano ba ang tax mo? Pinakita sa akin. Sabi ko, malaki nga. Anong gusto mong gawin? Ano bang suggestion nyo, Sir? Ang suggestion ko, para lumit ang tax mo, i-demote kita. Gusto mo? Doon niya naisip kung ano, kasi nga mataas ang posisyon niya, malaki kinikita niya, malaki ang babayaran ng tax. So hindi mo dahilan na kaya po tayo lalubog sa utang ay dahil nababayad tayo ng mga government obligations natin. Kundi ang problema talaga, you are poor in financial management. Nahirap po natin na magplano kung paano ang pagbabudget. Yun po yung ating problema. Kaya po tayo nagkakaroon ng problema sa pagbabayad nitong mga obligations na to. Hindi po tayo marunong mag-budget. Alam mo yung nagtabi ka, ito, tatabi ko to para sa pambayad sa tax. Tatabihan. Ito, pambayad sa milyar. Nung dumating yung time na magbabayad ng milyar, meron kang nakita na parang ang gandang bilhin. Yung dalawang isip ka, ano ko, bibili mo ito o ano? Pag binili ko ito, maganda eh. So, pwede na siguro i-postpone muna yung pagbabayad sa tax o pagbabayad sa milyar. Kasi ang ganda nitong bibili ko. So, binili mo na. Nung dumating na yung second time na kailangan mo bayad ng milyar, wala na siyang budget. So, mangyayari, manghihiram na yung tao. Manghihiram kami sa bangko. May interest ang bangko. So, nawawalan tayo ng karunungan sa pagbabudget. Yon ang problema. Yon ang dahilan kung bakit tayo nalulubog sa pagkakutang. Ang sinabi po dyan, we seek to increase our goods instead of increasing our faith sa ating Panginoon Diyos. Inuuna natin na tayo'y lumago doon sa makabubuti sa ating katawan, yung kalayawan ng ating katawan, kaysa lumago tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Baliktarin po natin yan. Kung meron tayong kokonti na ibabudget, we increase our faith and have faith that God will bless the works of our hand at hindi tayo magkukulang, kundi tayo pa ang magpapahirap. We need to pray and increase our faith. We need to learn to budget. Dahil ang problema natin, hindi tayo marunong mag-budget sa totoo lang. O halimbawa, sa time, binabudget po ang time. Hindi nyo ba alam na binabudget ang time? Lahat po tayo, 24 hours, pare-pareho tayo. Tama po. Pero ba't yung iba mas maraming nagagawa kaysa sa iba? Pare-pareho 24 hours tayo. Yung iba ay mas matagal matulog kaysa mas matagal mag-isig. Kaya hindi marunong mag-budget sa time. Alam niyo, pag hindi kayo marunong mag-budget sa time, hindi rin kayo marunong mag-budget sa pera. Kasi yung pag-budget, yung tamang pag-allocate, pagtatabi ng mga bagay na dapat po natin, obligation natin, discipline po yan. Disiplina po yan. Kaya, nagkakaroon tayo ng problema. Ang hinahanap natin ay yung paglago
sa kagustuhan ng ating katawan. Pero nalilimutan natin na palubuin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Amen. Sa amin po mag-asawa, nung nagsisimula kami, siyempre gusto namin, lahat naman tayo, gusto natin magkaroon ng maayos na buhay. So kami po nag-iipon. Gusto namin magkaroon ng magandang bahay. Kaya wala po kami kainan pa. Kaya ginamit namin, yung namin natitira, after ng mga taxes and obligation, meron po kami natitirang resources. Yun po yung pinagyayaman namin. Kung ano yung kaya namin, yun lamang po ang pinagkakasya namin at that time. Minsan no, ay nag-guilty ako kay Sister Gina at that time kasi ayun, kahit kalapate, gusto makinig ng salita ng Diyos. Ayun. So nagigilty ako kasi sabi ko kay Sister Gina, lahat ng kabilang ng bagay, bibigay ko sa kanya. Pero dahil limited yung aming resources, hindi ko siya mabigyan ng magandang bahay, hindi magsisimula kami. Kaya kami, ginawa namin, ito lang ang resources namin. Nagpagawa kami ng maliit na bahay sa katabi ng aking nanay kasi wala akong pabili ng lupa. Hindi naman ang kaya namin. So, nagkaroon po kami ng time na ganoon. Until na meron po naman kami kakayahan na pag-ipon kami, naranasan po namin mag-sacrifices, marami po mga magagandang damit, na gusto ni Sister Dina, pero hindi niya magawa, nagsuot, maraming sarap na kaya, hindi ko lang makaya kainin. Dahil limited po yung resources namin. Pero po rin ng Diyos, God to give us the wisdom. Dalawa kami nagtatrabaho, pero hindi pa rin kami makaalagwa. Hanggang nung mag-decide kami na kami ay maging lingkod na ating Panginoon Diyos. We increase our faith sa ating Panginoon Diyos. And the rest, God bless the Lord's prayer. Dati rin, bumili kami, naka-loan. Ngayon, cash. Dahil ayaw namin magkaroon ng utang. Dahil gusto namin, ay wala kaming iniisip. Ang sarap na tulog sa gabi pag wala kaming iniisip ng utang. Except na utang natin na pagmamahal sa ibang tao. Amen. Kaya kami napupuyat dahil sa inyo. Kaya kailangan ko isingin ko. Amen. So kung hindi ko kayo makakatulog sa gabi o nagigising kayo sa madalang araw, dahil ang pagkakautang natin, naalala natin yung ating mga kapatid. Pero dahil sa utang, sa pagkakautang natin, ang sarap pong matulog sa gabi pagka wala po tayo iniisip na obligasyon bayan. Pangatlo, consuming too much, ubos-ubos biyaya. Consuming too much. Proverbs 25 verse 28, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. So, ito lang ang ating kakayahan, ito lang yung ating resources, ito lang yung pera natin. Pero ang ating paggasta ay sobra kung sa meron lamang tayo. We consume too much. Alam na kung bakit na alam naman natin na ito lang yung pera natin. Pero bakit napapag-gastos tayo ng mas malaki? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi ko next week ko ha. Alam niyo kung bakit na ito na lang yung alam mong pera pero napapag-gastos tayo ng mas malaki. Tingnan niyo po sa 1 John chapter 2 verse 16. 1 John chapter 2 verse 16.
Ano po ang sinabi dyan? Ang lahat ng nasa liputan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, ang sinabi dyan, nagkakaroon tayo ng problema dito sa mundong ito dahil yung masama nating pagnanasa, yung kagustuhan natin sa ating laman, sa ating katawan, yung pagnanasa o yung kagustuhan ng ating mga mata, at yung pagmamalaki sa mundo. Halimbawa, ito na lang yung pera mo. Pero nakita mo, sangyup. Busog ka naman, napadaan ka, 20% sangyup. At ano? Sangyup. Hindi ko ako nakakapunta sa sangyup. Pero yun po yung kinukwento sa akin eh. Masarap po yung sangyupsal. Mamaya, kaya kayo magkakautan. Ito lang ang pera mo. Pero ang sarap itong sangyupsal eh. Pagnanasa ng laman. Busog ka naman, pero nakita mo, samgyupsal, marami itong mga pork, beef, chicken, na i-grill, and so on. Dami, kahit na ilang kainin mo dyan. Alam nyo ba na yung mga ganyan ay gawa ng demonyo? Dahil nililid ka o itinuturo ka sa pagiging sakim. Hindi mo na kaya, pero gusto kang kumain. Greed ang tawag doon. Gusto niyo pa masangyup? Yung pagnanasa ng laman. Wala ka ng pera, konti na lang, yung pagnanasa ng mga mata. The lust of the eyes. Ang ganda nitong damit na to. May damit ka naman, maayos naman. Pero ang ganda talaga nitong damit na to, Pastor. Pangarap ko to eh. Sasabihin kang pangarap ko to eh. Minsan lang naman to. Alam nyo, pag ginawa mo minsan yan at natuwa ka, nasiyahan ka, sigurado paulit-ulit yung gawin yan. Sigurado yun. Hindi basta minsan lang ako bibili ng maganda, pamasko ko ito eh. Kaya naman birthday ko. Taon-taon ka nagbe-birthday, taon-taon nagpapasko. Di taon-taon kang kinakapos. Lust of the eyes. At yung sinabi dyan, yung pride of life, yung pagmamalaki sa mundo. Kukunti na yung pera mo, ayaw mo bang aminin doon sa mga nakakakilala sa iyo na kulang ka na. Tapos pagdating sa bayaran, ayaw ko yan, ako na magbabayad. Talagang, grabe, bataw ng pera. Hindi niya alam, yun yung kanyang buong buwan na allowance. Pride of life. Yan po yung nagiging sanhi kung bakit tayo grabe yung pag-consume natin, yung paggastos natin ng lubos-lubusan. We have less or no self-control that lead us to death cycle. The lust of the flesh and the lust of the eyes, the pride of life, yan po yung sanhi. Kaya tayo nawawalan ng self-control at gumagastos tayo ng sobra-sobra. Minsan, hindi mo natin maiwasan to sa mga parent, mga tatay, sa mga nanay.
Pag nakita niyo po yung mga anak niyo, nakita niyo nakatingin lamang sa mga kalaro kasi may mga PSP, may mga games na ginagawa, tapos yung anak niyo ay nakatingin lamang, nakita niyo malungkot, nakita niyo ay parang nakatunghay lang. Ang sakit po niyan sa isang tatay at nanay, tama po. Masakit po yun. Na makita mo that your child or your children, they are deprived kung po yung meron sa kanyang mga kalaro, tapos lalapit sa'yo. Sasabihin, lalo sa mga tatay to, ay pwede nyo ito akong binigyan kasi ang ganda. O kaya nakita nyo, ang ganda ng sapatos, lalapit sa atin. Tapos humingi sa atin. Ang sakit po sa loob ng isang tatay o ng nanay na pahindian ang kanyang mga anak pagdating sa ganun. Kaya nangyayari kahit ipamutang, talagang ibibigay dahil sa ating pagmamahal sa mga bata. Tama po. Pero pakinggan ito. Hindi dahil sa nabibili natin lahat ang gusto ng ating mga anak ay pinapakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Minsan ay nagiging dahilan pa para yung mga anak natin ay mawalan ng pagpapahalaga sa pagtitipid, mawawalan ng pagpapahalaga sa paghihintay, mawawalan sila ng pagpapahalaga sa sakripisyo. Kasi nga, ang akala nila, lahat ng gusto nila ay kaya nilang makuha sa kanilang tatay at sa nanay. Kaya kami mag-asawa, kahit meron pong kakayahan na ibili itong mga bagay nito, pero dapat alam namin na itong mga bagay nito ay magiging sanhi para itong mga anak namin. Kung meron sila mga ganong gadget, mawawala sila ng time sa pag-aaral, mas lalong magkakaroon ng problema. Yung bang sasabihin yung mahal yung mga anak? Kaya kami kahit gaano kasakit na makita namin na yung mga anak namin nakatingin lamang sa mga kalaro nila, tinitiis po namin yun dahil alam namin ang prinsipyo ng Diyos. Kung ano yung meron ka, kailangan mo rin ituro sa iyong mga anak para sila ay matuto rin na mamuhay kung ano yung meron tayo. At kung yan ay pagpapalain, hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa kakayahan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya maging maingat tayo sa lahat po ng ating mga iniisip. Gusto ko namin sabihin sa inyo na kung mayroong mga pagkakataon na mayroong pagpipigil sa namang gusto nating gawin, yan po ay hindi masama. Kundi tinuturuan tayo na maging disiplinado. Magpahalaga tayo sa pagkakaroon ng pagpipigil sa ating sarili. Yan the value, the character of self-control. Alam niyo, isang tao may self-control, hindi mo yan kaagad-agad napapahawa. Tama ba? Kung meron kang kaaway, nakapagsalita na hindi maganda sa'yo, dahil natutunan mo ang self-control sa iyong kabataan, hindi ka agad sasagot. Hindi ka agad sasagot para magkaroon ng pag-aaway. You have the self-control. You have the value of God. Isipin nyo na lamang, kung ating Panginoon Jesus o walang self-control, nung siya pinahihirapan, ang sinabi niya, sa ilan lamang isang salita ko lamang ay kaya padala dito ng aking Ama ang sangkaterbang mga anghel para siya proteksyonan. But because He controlled Himself, dahil ang alam niya, kailangan ang kaligtasan sa bawat isa. Alam niya, kailangan niya maghirap. Alam niya, kailangan siya mabago sa krus para sa ating kaligtasan. Yan ang ginawa ng Diyos. Yan ang itinuturo sa atin. To have that self-control. To resist the lust of the eyes. To resist the lust of the flesh and pride of life. Kung wala kang self-control,
mapapaun tayo sa ito. Learn to have sacrifice. So in summary, our inability to plan, yung poor financial management and no self-control, yan po ang nagiging sanhi para patuloy, paulit-ulit na tayo po'y nalulubog sa ating pagkakaroon. We just need to recognize, to realize natin yung ating weaknesses and pray to God to strengthen our spirit. So ano pong challenge sa atin? What we need to do? Have the courage. Magkaroon po tayo ng tapang at honesty, yung katapatan to recognize na nagkamali po tayo. Kaya nagkaroon tayo sa pagkakautang. And commit a decision now. Commit a decision now na tayo po'y makalaya sa pagkakaan. Next week po tuturuan tayo kung paano po natin gagawin. And I pray that God will give us wisdom. Maunawa natin ang mga bagay na gagawin ko sa atin. Amen. Sinabi po doon, pagka po tayo lubog sa utang, we're separated from God. Tama po. Kasi nga, you cannot be in the presence of God kung mali po yung ating ginagawa. You cannot be in the presence of God. Hindi po pwedeng na sasabihin mo na ang Diyos ay nasa akin, pero mali ang ating ginagawa. Hindi mo pwede yun. Kaya kung gusto po natin na ang Diyos, the presence of God, is inside our life, kung nasa ating buhay, kailangan po ay maging tama yung ating gagawin. Because God is holy forever. Amen. God is holy forever. Alam niyo yung praise and worship natin na God is holy forever. He's really holy forever. And if we want God to be with us, kailangan maging tama yung ating ginagawa. Siyasatin natin, suriin natin yung ating pag-iisip, yung ating pambuhay, at manumbalik tayo sa ating Panginoon Diyos. Who is holy? Holy, holy, He is holy forever. Hallelujah. We just want to sing praise and worship God because God is holy forever. He's really holy. Ang Diyos ay banal. Ayaw ng Diyos na mapaybalay tayo sa Kanya. But we need to do righteousness. Sing the song of ages. Worship God. Oh God, for us, all who live in thee, sing the song of ages to the Lamb. Thousand generations falling down in worship to sing